Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat at welcome po muli sa ating pong United Prayer every Friday dito po sa Rema Evangelistic Church International. And kamusta po ang bawat isa? At kamusta po ang pagpasok ng 2025? Alam ko po na ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Kung iisipin nga po natin ngayon mga kapatid, no, napakarami nang nangyari ngayong January. Patapos na po, last day na po ng January ngayong araw na ito. Pero kung iisipin mo, January pa rin. Amen. Napakarami ng mga bagay ang nagdaan, marami ng mga pagbabago ang masaksihan natin ng mga nakaraang linggo. Pero nakakaisang buwan pa rin tayo. Pero mga kapatid, no, kaya nga ng lagi nating sinasabi na God is good all the time. Kasi bakit mga kapatid? Kung meron kang katabi ngayon, tapikin mo, sabihin mo congratulations. Kasi despite of the hardship, despite of the challenges noong 2024, mas pinili mo gugulin ng araw na ito, ang unang buwan ng 2025, para makibahagi sa gawain ng Panginoon. Kaya po na sinabi ni Kuya Joe kanina ng mga kapatid, napakarami nang nangyari. Alam nyo, napakarami ring pinatunayan ang Panginoon sa loob lamang ng isang buwan. Ngayon, ang ganda po ng topic natin ngayong linggo na to, itong mga nakaraan, which is yung mga M, letter M, as in Mike or Mother, na dapat nating kinokontrol tayong bilang mga Kristiyano. Amen. Number 1 is yung pong mouth, yung atin pong bibig. Una-una mga kapatid, try nating i-analyze. Kung iisipin natin, bakit ba sinabing control? Kung tutuusin ay pwede naman tayong dire-diretsong magsalita. Maalala ko nga po yung pong parang icebreaker noon, noong mga nakaraang camping na supposedly ay 10,000 words ang lumalabas sa bibig. Amen. Pero alam niyo mga kapatid, even ang Panginoon ay ininstruction tayo sa Romans, mga kapatid, na kailangang ipahayag ng ating mga ngalabi. Kasi bakit? Kung makikita po natin na ang teaching at ang pag itinuturo ng Bible, mga kapatid, ay yung i-confess mo or kailangan mong sabihin, kailangan sabihin ng mga labi mo yung mga bagay na ipinag-faith mo. Because technically, mga kapatid, no, ang dila, ang bibig, ang dila ng mga tao, mga kapatid, ay makapangyarihan. Kung maalala nga po natin, no, na pinag-aaralan din natin na ang kaaway dumarating upang manira at pumatay. Amen. Hindi lang literal yun na pagpatay physically. Kasi tayong mga tao ay nakakapanakit ng damdamin sa pamamagitan ng dila. Yun actually ang reason kung bakit sabi sa ating mga Kristiyano ay control your mouth. Dahil napaka-makapangyarihan ito na every single word na sasabihin natin ay makapangyarihan. Alam po, isang example nga lang po sa husgado or sa trial, mga kapatid. Alam po, every time na ang isang akusado ay hinuhuli, ay binabasahan ng tinatawag na Miranda rights or sinasabi sa kanya yung tinatawag na Miranda rights. Ano po ba ito? Ito yung sinasabi na you have the right to remain silent. Kasi bakit? Everything that you say can be used against you. Ganun kahalaga at ganun makapangyarihan ang salita na lumalabas sa ating bibig. Nakakapanakit, nakakapatay, at the same time, mga kapatid, gaya ng ginagawa ng Panginoong Hesus, nakakabuhay. Ano, napakaraming testimony
ang mga nagdaan, mga kapatid, na confession o yung paglabas ng wording sa bibig natin, yung pag-control ng wording sa bibig natin ay nakakapagbago ng sitwasyon. I-share ko lang po, matagal na po itong nangyari na meron po tayong kapatid na siya po ay nag-suffer or initially na-diagnose ng leptospirosis. And at that time, ay ika-catheter na siya. At kailangan na siyang i-confine. Pero alam niyo mga kapatid, nilaban sa panalangin at the same time, andun yung confession niya. Okay? Nanggaling mismo sa bibig niya na sabi niya, Kuya Joe, Pastora, ayoko mamatay. Kailangan pa ako ng mga anak ko. Andun yung paglaban, andun yung pagsabi ng mga words. At alam niyo, ang Panginoon ay hindi bingi. Everything that you say, kino-consider ng Panginoon. Kaya kung iisipin natin, na kung tutuusin naman, pwede mo namang sabihin, pwede mo namang gawin silently. Yan, mostly yan po eh. Yun po ang nagiging yun po ang nagiging excuse ng ibang mga tao na pwede mo namang gawin yung pananampalataya mo silently. Pwede mo namang ipakita yung pagmamahal mo silently. Pero even sa Bible, mga kapatid, ipinakita ng Panginoon ang audacity ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng salita. Na iprinoclaim. Isipin natin mga kapatid, bakit kaya ang Panginoon kapag may gustong sabihin pwede naman niyang isenyas. Bagkus, dinadaan niya ito sa talinghaga na kung saan papasok yung number 2. Kailangan mong kontrolin yung iyong pag-iisip. Alam nyo, magkakonekta po kasi yun Everything that you think manifested mostly on how you say it. Ay po, bago ako magpatuloy na gusto kong i-share. Meron po kasing kasabihan, mga kapatid, na at first glance, you can tell a person or you may always say that a person is bright up until you heard him or her talk. Nakuha po na mga kapatid. Scientifically, sabi po nila, light travels faster than sound. That's why, pag nakita natin ng isang tao, akala natin napaka-bright because of light. Pero pag narinig natin magsalita, doon natin makikita na hindi pala. Ganun kapangyarihan ng salita na lumalabas sa bibig natin. Alam niyo yung single word na even sa maliliit na bata, mga kapatid, everything that you say na naririnig niya, ginagaya niya. Kapag ang isang tao, mga kapatid, na naririnig mo, lahat puro encouragement. Lahat ng wording na maririnig mo rin sa kanya, encouragement. Pero ang isang tao, mga kapatid, na nakariringgan mo or lahat ng mga salita na naririnig niya, na ipapasok niya sa sarili niya, ay puro negative. Is negative din. Kaya ganun na lamang ang sabi dito na i-controlin natin ang ating bibig or pananalita because it's one of the greatest weapon na even ang kaaway ay ginagamit upang sumira. But good thing, ginagamit din ito ng Panginoon para mapagaling ka, para ma-bless ka, at para maligtas tayong lahat. Amen. Alam niyo, sabi nga niya, control, isusunod po ay control what we think. Meron pong kasabihan, mga kapatid, whatever consumes our mind controls our life. Even sa Proverbs, mga kapatid, sa ibang version ng sabi po doon, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Pero sa Tagalog, mga kapatid, ang sabi niya, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Scientifically speaking, mga kapatid,
Bakit ba natin kailangan kontrolin yung pag-iisip natin? Dahil even sa Bible, sabi niya, kailangan mo kontrolin dahil ito ang magdedetermine ng course ng buhay mo. Ito ang magdedetermine kung ano ang magiging kinabukasan mo. Imagine mo mga kapatid na kung ang nasa isip mo na lang ay hanggang dito na lang ako. Hanggang dito na lang ako. Eventually magmamanifest. Lalabas sa iyong bibig. And then eventually, yun ang ikikilos mo. Pero bakit sa ibang version sabi niya, heart? Kasi everything that we think, everything that we thought, mga kapatid, it always comes down first sa puso natin upang yun ang maramdaman natin. At kung yun na ang nararamdaman natin, yun na ang lumalabas sa atin. At bakit kailangan natin kontrolin? Kasi every time na we think of something, mga kapatid, we always tend to do something. Depends on what we are thinking. Ano yun, napaka-crucial ng pag-iisip po ng isang tao. Kasi, scientifically, sinasabi po nila na ang pag-iisip daw ng tao ay boundless, limitless. Kaya dumarating sa pagkakataon, mga kapatid, na ang pag-iisip ng tao kapag walang control, alam niyo yun, dumarating na yung point na nakakalimutan na nila that there is a higher authority. Nakakalimutan na natin na yung mga bagay na na-accomplish natin ay hindi dahil sa sarili nating kakayahan, hindi dahil sa matalino tayo, at hindi dahil sa mabuti tayo, kundi dahil sa mabuti ang Diyos. Meron nga pong kasabihan, mga kapatid, no? If we cannot change the situation, we must change the way we think. Minsan dumarating sa point ng isang Kristiyano na if we change the way we think, minsan nag-iisip tayo ng pamamaraan na kung saan magsusut sa kakayahan natin, which is nakakalimutan natin na if we cannot change the situation, think the way we change, we must think about Him. Bakit, mga kapatid? Sabi niya sa Isaiah, my thoughts are always higher than your thoughts. And my ways are always higher than your ways. Kaya madalas, mga kapatid, no, mga unbeliever or yung mga nag-iisip ng sarili nilang kakayahan ay limitado lang sa kung ano ang kakayahan nila. Pero tayo, mga Kristiyano, if we control our mind na ito yung iniisip ko, pero alam ko na ito ang gagawin ng Panginoon. If our thoughts are only up to this level, but we think of Him who has the higher authority and think beyond, everything becomes possible. Amen. Everything becomes possible. Alam niyo, mga kapatid, meron pang mga susunod na M's na talagang kailangan nating kontrolin sa buhay natin. At ito ay mga every step of the way, mga kapatid, makikita natin na it covers to every M's na from the start, which is our mouth, we just ended up na actually lahat ng lumalabas sa ating bibig, it controls by our mind. And our mind, it actually controls by the next M. Which is share na po ni Pastora. Magandang hapon po muli sa bawat isa sa atin. Ayan po, alam ko po naririnig niyo po kami sa mga oras na to. And praise the Lord kasi nabigyan muli tayo ng pagkakataon ng Diyos na makapag-aral ng kanyang mga salita at mapakinggan muli yung mga aral na napag-aralan natin ng mga nakaraang araw. Amen po. Sabi nga po rito, we must control these 5 M's. Amen po, na kung saan sinasabi sa atin ng Diyos, these things should be controlled by us. Amen po. Ito po ay dapat kontrolin natin at hindi na ibang tao. Amen po. Kung babasahin po natin ang Biblia, mga kapatid, walang sinabi ang Panginoon na kontrolin mo ang kapwa mo. Always control yourself.
Amen po. Nang sabi niya po mga kapatid, sa pangatlo, we should control our mood. Amen po. Pag sinabing mood, it is something na kung ano yung present na nararamdaman mo. Amen po. Ito yung present na nararamdaman mo physically. Amen po. And most of the time, ang mood ay nakakaapekto sa atin kung paano natin gagawin ang kalooban ng Diyos. Amen po. Ang mood or yung tinatawag natin pakiramdam, ito yung isang bagay na magdi-declare kung ikaw ay patuloy na susunod sa Diyos o susundin mo ang sarili mong pakiramdam. Amen po. The just shall live by faith. Amen po. Tayo ay dapat nabubuhay sa pananampalataya. At mga kapatid, isa sa mga mood ng mga Kristiyano most of the time, ito po yung sakit na walang gamot. Yes, ito po ay sakit na walang gamot. It is worrying. Amen po. Kapag ang isang Kristiyano ay nag-aalala, lahat ng pakiramdam ay papasok na sa kanya. Lahat ng pakiramdam ay madali ng pakiramdaman. Kapag nag-aalala ka, nandyan yung natatakot ka na. Nandyan yung ayaw mo na magpatuloy, it's because nangangamba ka na. Amen po. Kaya nga po ang sabi ng Diyos sa 1 Peter, cast all your worries upon Him because He cares for you. Amen po. Ikaw pa rin ang gagawa ng move to cast the worries to the Lord. Amen po. Bakit sinabi ng Diyos na kontrolin mo to mga kapatid? Dahil ang isang naglilingkod sa Panginoon, dapat ay hindi na nasusunod ang sarili niyang pakiramdam. Amen po. Maaari na tayo ay tao lamang at madalas ito yung nagiging dahilan ng mga tao. Sorry na, tao lang. Amen po. Pero magkaiba pa rin ang tao lang sa taong may Diyos. Amen po. Kaya nga po simula nang tayo ay nakipag-isa na kay Kristo, tayo ay bago ng nilalang. Wala na yung dati, tayo ay bago na. Ibig sabihin po mga kapatid, kung tayo ay maiinitin ng ulo, ngayong Kristiyano na tayo, dapat hindi na maiinitin ang ulo natin. Amen po. Hindi na tayo dapat magagalitin. Amen po. Alam niyo po, kung alam po natin or natatandaan po natin at alam ko very familiar po tayo sa kwento ni Moses. Amen po. Sa kwento ni Moses na kung saan, nung kabinataan niya, nung time na nakita niya na yung mga Israelita, isang Israelita ay pinapahirapan ng isang Ehipto. Ano po ginawa ni Moses? Pinatay po niya. Amen po. Kaya po siya nagtago, nagpakalayo-layo. At alam niyo po mga kapatid, siya po ay bumalik doon sa lugar na yon nung time na siya ay matanda na. Ngayon alam niyo po, ayon sa mga Bible scholars, nung time na siya ay nawala sa Egypt, ay iyon yung time na siya ay nag-iisa at tinetrain ng Diyos na ang kanyang ugali ay maayos. Can you imagine Moses handling Israelites during ng kabinataan niya? Nung time na kapag ka nainis siya, ay papatay siya. Baka wala pang sa Red Sea, napatay niya na yung mga Israelita dahil bakit mainitin ang ulo niya. Amen po. Pero alam niyo po mga kapatid, same thing din na dahilan kung bakit hindi siya nakapasok sa Promised Land. It's because nauna ang kanyang pakiramdam kaysa sa purpose ng Diyos. Mga kapatid, sinasabi ng Diyos na kontrolin natin ang ating pakiramdam, ang ating mood. Kasi bakit? It will determine our decision. Amen po, kung tutuloy ka pa o hindi na. Alam niyo po, tayong mga Kristiyano ay mataas ang emosyon kapag ka mababa ang espiritu. Yes, kapag ka isang Kristiyano ay hindi mapanalanginin, alam niyo po, doon lumalabas or mas mataas ang kanyang emosyon. Doon na mas madali siyang mag-alala, doon na madali siyang magalit, doon na mabilis siyang masaktan, mabilis siyang ma-offend. Amen po. Ang Panginoong Yesus ay maraming beses na siyang nilait, maraming beses na siyang sinaktan. Pero alam niyo po, kung ang Panginoong Yesus ay hindi niya kinokontrol yung kanyang pakiramdam o yung mood niya, alam niyo po, panigurado hindi tayo naligtas. But the Lord know kung ano yung dapat niyang gawin. Kontrolin ang ating mga nararamdaman. Amen po. Tayo mga Kristiyano ay bago ng nilalang, wala na yung dati nating ugali, tayo ay bago na.
Amen po. At sabi niya po sa number 4, manners. Amen po. Dapat kinokontrol natin yung manner. Amen po. Nung nagturo si Pastora Edra, sinabi niya na ang manner ay katumbas din po ng attitude or yung ugali natin. Amen po. It determines who we are. Amen po. Sinasabi ng ating mga ugali kung anong klaseng tao tayo. Amen po. Kung narinig na po natin yung kasabihan na respect ay ina-earn. Ang respeto daw po ay ina-earn at hindi hinihingi. Pero alam niyo po mga kapatid, ang sabi ng Biblia, gawin mo sa kapwa mo ang gusto mong gawin sa'yo. Ibig sabihin mga kapatid, if you want to get respect, be respectful. Amen po. Kung gusto nating galangin tayo, kailangan matuto tayong gumalang. Amen po. Ang respeto ay hindi sinasabi kung anong klaseng tao yung kaharap natin, but it tells who we are. Amen po. Ang respectful, ang salitang respectful ay nakikita yan kung sino yung taong kaharap mo. Pag nakita mo magalang yung taong yan, masasabi mo, uy, napakagalang naman yan. Amen po. Hindi po natin ma-explain na kaya ako hindi magalang kasi hindi magalang yung kausap ko. No. Amen po. Our manners determines who we are. Pero alam niyo po mga kapatid, some other way of manners, mga kapatid, kung tayo ay familiar sa table manners, ibig sabihin po ng table manners, ito yung way or act na dapat ginagawa mo kapag ikaw ay nasa harapan ng hapagkainan. Amen po. Ibig sabihin mga kapatid, meron tayong mga bagay na hindi dapat ginagawa sa hapagkainan. Naalala ko po nung kami ay bata pa, ang laging sinasabi sa amin ng nanay at tatay namin, hindi maganda kumain habang nakataas ang paa. Amen po. It is disrespectful. Amen po. At yung manners, mga kapatid, ay ito yung mga bagay na ginagawa mo, your reaction towards something. Amen po. What if nakamit ka na isang taong hindi marunong rumespeto? Ano yung magiging reaction mo toward that person? Gagantihan mo rin ba siya ng disrespectful? Amen po. Bakit mahalaga sa atin ang manners bilang mga Kristiyano, mga kapatid? Wala pa ako narinig na ibang religious group na kapag sila yung may hindi pinakitang magandang action, babanggitin yung kanilang grupo. Tanging Kristiyano lang. Kapag ka ang Kristiyano ay nag-roll eyes or yung umirap, sasabihin nun, Kristiyano pa man, napakataray. Amen po. Kasi bakit? Yung manner natin ay yung mga bagay na inaayos sa atin ng Diyos. Kung paano tayo mag-react sa kapwa niya, sa kapwa natin, kung paano tayo makisalamuha sa mga tao. Amen po. Alam niyo po, sabi ng Panginoong Hesus, pinainom mo ako nung ako'y nauuhaw, dinalaw mo ako nung ako'y nabilanggo. Pinakain mo ako nung ako'y nagugutom. Sabi ng mga alagad niya, Panginoon, kailan ka nagutom? Kailan ka nauhaw? At kailan ka nabilanggo? Alam niyo po, sabi ng Panginoon, kung ano yung ginawa mo sa maliliit na yan, yun ang ginawa mo sa akin. Amen po. Mahalaga na ang bawat isa sa atin ay yung way ng pagtrato natin sa kapwa natin. Kung paano tayo mag-react, mahalaga sa Diyos yun. At ang sinasabi ng Panginoon, kontrolin mo. Marami mga bagay sa outside ng puso mo na makakaapekto at magpo-provoke sa'yo na magalit. At lumabas yung ugali na matagal nang inalis sa'yo ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, kontrolin mo. Amen po. At lastly, sabi niya po rito, money. We should control our money. Amen po. Alam niyo po, habang kami nag-aaral, sabi ko, hindi aksidente na ang pera ay nasa hulihan. Alam niyo po kung bakit? Because money is a big contribution sa apat na nauna. Amen po. Yung pera, maaring maiba yung way ng pananalita mo pagka may pera na. Maaring maiba na rin yung takbo ng pag-iisip mo kapag may pera na. Maaring maiba rin yung pakiramdam mo kapag may pera na. At maaring maiba yung pagtrato mo sa kapwa mo kapag may pera na. Some say money can change people.
Sabi po nila, ang pera daw po ay nakakapagpabago ng tao. Na minsan, kapag ang tao daw po ay may pera, sumasama ang ugali. Kapag ang tao daw po ay nagkaroon ng pera, ay tumataas ang tingin sa sarili. Pero alam niyo po, wala pong binanggit ang Bible na ang pera po ay nakakapagpabago ng tao. Only God can change people. Amen po. Only God can change our heart. Ngayon, ano yung pera? Bakit nag-iiba yung ugali ng tao? Money only signifies the real people, the real person inside it. Amen po. Alam niyo po mga kapatid, ang isang taong madamot, kahit pa sabihin mo may pera yan or wala. Kapag wala siyang pera, madamot na siya. Kapag nagkaroon siya ng pera, nagiging mas madamot pa siya. Kapag ka isang taong palagastos, maaari sabihin natin na hindi mo siya nakikitang palagastos sa ngayon kasi bakit wala siyang pera. Pero kapag ang tao ay talagang natural na napakagastos, kapag nagkaroon ng pera yan, magiging magastos yan. Pero ang taong giver, mga kapatid, kapag ka ang giver ay nagkaroon ng maraming pera, mas nagiging giver pa yan. Amen po. Why do money ay mahirap abutin? Bakit ang pera ay mahirap makuha sa isang Kristiyano? Alam niyo po, sa Biblia mga kapatid, mas madaling hingin ang kagalingan kaysa pera. Yes. Mas madaling kunin ang kagalingan kaysa sa pera. Bakit po mga kapatid? Ang kagalingan ay binibigay na lang ng Diyos. Amen po, kukunin na lang po natin. Pero simula na nagkasala si Eva at Adan, ang lahat ng bagay dito sa mundo ay ninakaw ni Satanas. Alam niyo po, mas madaling humingi kaysa makipag-agawan. Amen po. Kaya po ang pera ay mahirap kunin kasi kukunin mo pa siya sa kaaway. Amen po. Kaya nga po dapat mapatunayan natin na tayo ay napagkakatiwalaan sa maliit. Kasi kapag napagkakatiwalaan tayo sa maliit, napagkakatiwalaan din tayo sa malaki. Amen po. Alam niyo po may mga bagay, may mga aspeto kung bakit mahirap kunin ang pera. Unang-una mga kapatid, ano ba yung motibo ng isang tao kapag siya ay nagkaroon ng pera? Amen po. Ano yung gagawin mo kapag nagkaroon ka ng pera? Narinig niyo na po ba yung tanong na anong gagawin mo kapag nagkaroon ka ng 1,000,000? Alam niyo po, nalalaman ng Diyos kung ano ang gagawin mo kapag nagkaroon tayo ng pera. Kaya mas maigi mga kapatid na kung tayo ay magkakaroon ng pera, we make sure na we should honor God. Amen po. Kaya nga po, sa tithes mga kapatid, kapag nagkapera ka, sinasabi ng Panginoon, ibigay mo ang para sa Diyos. At yung mga taong hindi nagtatites, mga kapatid, sorry to say, ito po ang sinasabi ng Biblia, tinatawag po niya isang magnanakaw. Sapagkat ang pera na meron tayo, ang mga blessing na meron tayo, ay hindi naman talaga sa atin. We are just a steward. Amen po. Tayo po ay tagapamahala lamang. At bilang tagapamahala, titignan sa atin ng Diyos kung paano natin i-manage ang ating pera. Amen po. Bakit po ulit natin kailangan i-manage ang pera? Because money is a good servant but not a good master. Amen po. Minsan maraming mga lingkod ng Diyos ang umaalis kasi akala nila walang pera sa Panginoon. Akala nila walang blessing sa Panginoon. Hinahabol nila ang blessing. But believe me, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, if you follow Jesus, blessing will follow you. Amen po. Tayo mga Kristiyano, hindi na tayo yung sumusunod sa blessing, tayo na ang sinusundan ng blessing. Amen po. At sasabihin ng mga tao, napakasarap, napakainam na tumira sa iyong lupain. Sapagkat diyan sa iyong lupain ay punong-puno ng, ano po mga kapatid, pagpapala. Mararamdaman yung presensya ng Diyos, mararamdaman yung pagsama ng Panginoon, mararamdaman yung provision ng Diyos. Amen po. Maaari mga kapatid sa atin mahirap, to be honest, kapag dumaan tayo sa mga pagkakataon na susubukin sa atin itong 5 to, alam niyo po ang nais lang ng Panginoon, maging tapat tayo. Maging tapat tayo sa pagsunod sa mga tagubilin ng Panginoon. Kapag dumating yung time mga kapatid na pinupush ka ng pagkakataon na makapagsalita na hindi maganda, control your mouth. Kapag dumating yung time mga kapatid na may ini-inject sa yung hindi maganda ang kaaway, guard your mind. At kapag dumating yung time mga kapatid, nasaktan ang ego natin, nasaktan ang pakiramdam natin, control your mood.
Kapag dumating yung time, mga kapatid, na pinoprovoke tayo na magalit towards someone at mag-react sa bagay na pinapakita sa atin, control your manners. And higit sa lahat, mga kapatid, when you have money, we should watchful regarding our mouth, our mind, our mood, and our manners. Because the love of money is the root of all evil. Sabi po niya sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Amen po. Ulitin po, mga kapatid, ang pera, hindi po ito ang ugat ng kasamaan. It is the love of money. Kapag mas mahal mo ng higit sa Diyos ang pera, darating yung time, madali na lang iwanan sa iyo ang Panginoon dahil mas mahal mo ang pera. Pero mga kapatid, ina-assure sa atin ng Panginoon, ang sabi niya, kaya niya tayong pagpalain according to His riches. Mula sa kayamanan niyang hindi nauubos-ubos sa kalangitan, pagpapalain niya tayo, mga kapatid. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, anuman yung mga bagay na nakakahadlang sa atin upang makasunod, upang makontrol natin ang ating bibig, ang ating isipan, ang ating pakiramdam, ang ating mga reaksyon, at ang ating mga pera, mga kapatid, sa mga oras na to, this is the perfect time to surrender everything to the Lord. Dahil ang isang taong nagtitiwala sa Diyos, mga kapatid, kailanman ay hindi bibiguin. Alam niyo po, dalawang bagay ang nais patunayan ng Panginoon sa mga taong gustong patunayan ang salita ng Diyos. Unang-una, gustong ipakita ng Diyos na yung mga taong umaasa sa Kanya ay hindi niya kayang biguin. Pangalawa, yung sa mga taong hindi naniniwala sa Kanya, papakita niya na ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay tunay at buhay. Amen po. Kaya po, mga kapatid, sa mga oras na to, set po natin ang ating mga puso sa pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah, O Diyos. Salamat, Ama, sapagkat sa oras na to, O Lord, ay narito kami, O God, dahil sa kabutihan mo, dahil sa kabanalan mo, O Diyos. Hayaan mo, Lord, na awitan ka namin at purihin ka namin. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Diyos, sa kabutihan mo. Ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Muli pa, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat
sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita ibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo.
O Diyos, kay buti mo. Kay buti mo. Oh, hallelujah, O Lord. Thank you, Lord, sa araw na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo muli sa amin, Panginoon. Na muli kami, Panginoon, ay pinagtipon-tipon mo pang makapanalangin sa iyo, Panginoon. Yes, O Jesus. Na pag nilalayan ang salita mo, Panginoon, ipakita, Panginoon, ang kapangyarihan ng bawat pananalita mo, Panginoon, bawat words na of encouragement, mga Yes, O Panginoon. Jesus. Sa mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, Panginoon, pinatunayan mo, Panginoon, ikaw, Panginoon, ay buhay. Ikaw, Panginoon, Yes, O ay Jesus. siyang nangunguna sa buhay ng bawat isa. Yes, O Lord. Ngayon pala, Panginoon, tinataas namin ang katagumpayan ng bawat gawain ng aming simbahan, O Lord. Yes, O Jesus. Tinataas namin ang buhay at ang kalusugan ng aming mga world leaders, Panginoon, mula sa aming presidente, Panginoon, Yes, O Jesus. mga senador, mga congressman, at mga mayors, Panginoon, mga head of the barangays, Panginoon, 10 ng aming mga elders and mga pastors, Panginoon, dito sa church, Yes. sa Rema, Panginoon. Pangunguna ng aming head pastor na si Pastor Boy, Panginoon. Bigyan mo siya ng wisdom and understanding, Panginoon. Patuloy mong ibigay sa kanya, Panginoon, yung desire, yung health, Panginoon, Yes, O Jesus. upang mapagtagumpayan ng every battle, Panginoon. Tinataas namin, Panginoon, ang buhay ng aming mga district pastors, Panginoon, at kanilang mga servant, mga workers and family, Yes, O Panginoon. Lord. Even ang aming mga manggagawa, Panginoon, na idealay sa iyo, Panginoon, ang buhay nila, Panginoon, na malayo sa kanilang mga pinamahal sa mundo. Dahil alam namin, Panginoon, na walang kalugihan ang paglilingkod sa iyo. Alam namin, Panginoon, Yes, O Jesus. ikaw ang may control ng bawat buhay namin, Panginoon. Yes, O Everything that we do, everything na pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang nag-iingat. Lord, Yes, O tinataas namin ang lahat ng gawain ng bawat simbahan. Ang darating, Panginoon, na anniversary ng aming pong main church, Panginoon, ang aming main outreach, Panginoon, at darating na Yes, O summer Jesus. kami, Panginoon, pagkaloob mo, Panginoon, yung wisdom at yung mga desire, Panginoon, sa bawat manggagawa na makapagsama, Panginoon, ng kaluluwa sa darating na kami. Yes, O Jesus. Lahat ng mga gawain ng kaaway sa bawat sulok ng simbahan ito, winawasan Jesus, namin sa pangalan ni Jesus. pangalan ni Jesus. The name of Jesus. Lahat ng mga binibigay mong sakit, winawasan ka namin sa pangalan In ni the name of Jesus. Jesus. Wala Sa kang pangalan ni puwang Jesus. sa bawat Jesus. buhay ng mga Kristiyano, sa bawat buhay ng anak ng Panginoon. Wala kang puwang sa bawat puso ng bawat pamilya Jesus. na naglilingkod sa Panginoon. Binawasan ka namin sa Jesus. Lord, kiniklaim na namin ang patuloy na paggabay mo, Panginoon, patuloy na pagpapala, at patuloy na pibibigay ng good health sa bawat isa, Panginoon, na nakikinig, even Yes, sa kanilang mga Jesus. minamahal sa buhay. Tinataas po namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Hallelujah. Lord, salamat o Diyos sa opportunity na muli o Lord ay napag-aralan namin, Panginoon, ang iyong mga salita o Diyos. Salamat o Lord sa mga words of encouragement o God na muli, Panginoon, ay pinaalala mo sa amin o Diyos na Lord, we are the master of our body, Panginoon. Lord, anuman yung mga bagay na lalabas sa aming mga labi o Diyos, tunay na Lord, na ikaw lang, Panginoon, na ipupurihin, Panginoon. Lord, ang laman ng aming mga isipan, Panginoon, ay pawang kalugod-lugod at banal sa iyo, Panginoon. Lord, maging o Diyos, yung aming pakiramdam, Panginoon, ay hindi mahalaga, Panginoon, sapagkat, Lord, kung ano man yung nararamdaman mong burden para sa kapwa namin, Panginoon, ay ito rin, Panginoon, yung aming dalangin na maramdaman namin, O Diyos, yung burden sa kaluluwa, O God, yung burden sa aming kapwa na mailapit sa iyo, O Diyos. At Lord, tunay nga, Panginoon, na ikaw, O Diyos, yung mag-control, Panginoon, na anuman yung magiging reaction namin towards everything, Panginoon. Makita, Panginoon, yung kabanalan mo, makita, Lord, yung kaluwalhatian mo, O God. Maging, Lord, sa bawat pagpapala na ibibigay mo sa amin, O Diyos, Lord, matagpuan mo kaming tapat, Panginoon. Maging tapat kami, Panginoon, sa maliliit na bagay, O Diyos, upang sa ganun, Lord,
mapagkatiwalaan mo kami sa mas malalaking bagay. Salamat, Lord, sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon, O Diyos, na muli, Panginoon, ay ma-check ang aming sarili. At Lord, magkampanan, Panginoon, yung mga bagay na nais mo, Panginoon, sa buhay namin, O God. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat manggagawang tinawag mo, O Diyos. Salamat, Lord, sa mga buhay nilang tumugon, Panginoon. Lord, ikaw mag-provide, Panginoon, ng mga renta ng bawat simbahan. Lord, sa pambayad ng kuryente, sa pambayad ng tubig, maging Lord, yung mga allowances, O God. Lord, aluwin mo sila, Panginoon, sa mga sandali sila'y nalulungkot, O God. Ipakita mo na, Lord, yung kagalakan, Panginoon, ay sa iyo lang matatagpuan, O Diyos. Salamat, Ama, sapagkat, Lord, you are our great provider, O God. You are, Lord, our great healer, O God. Salamat, Lord, sa pagmamanifest, Panginoon, ng kagalingan sa bawat isa, Panginoon. Spiritually man ito, Panginoon, emotionally, maging, Lord, sa physical, O God. Salamat, Ama, sa mga mabubuksan pang simbahan ngayong taon. We look forward, Panginoon, sa mas malakas na pagkilos mo, Panginoon. We look forward, Panginoon, sa mga highly favors, Panginoon, na makukuha namin, O God. Salamat, Lord. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. At Lord, patuloy mo ibigay, Panginoon, yung vision, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, sa nalalapit naming anniversary, Panginoon, nakabuuan ng Rima Evangelistic Church International. Ngayon pa lang, Panginoon, ay kumilos ka na. Salamat, Lord, sa mga gandang venue, Panginoon, na Lord, na patuloy mo ipoprovide sa amin, O God. Tunay nga, Lord, na alam namin, O Diyos, na bago pa man maganap ang lahat, Panginoon, inihanda mo na, Panginoon. Kaya naman, Lord, ngayon pa lang, pinagpapasalamat na namin. Tunay nga, Lord, na patuloy namin inuutusan ng libu-libong anghel, na patuloy na magbigay ng tumawag at kumausap sa mga taong tatawagin ng Diyos. Dalhin ang bawat panyapak ng mga taong tinawag dito, Panginoon, sa simbahan mo, sa Rima Evangelistic Church International. Salamat, Ama. Tunay nga, Lord, sineselyuhan namin ng banal na dugo ni Jesus ang bawat panalangin at inutusahan namin ang libu-libong anghel na dalhin ito sa Ama. Salamat, O Diyos. Tunay nga, Lord, na ikaw, Panginoon, yung katugunan sa aming panalangin at katagumpayan, Panginoon, sa bawat suliranin na aming hinaharap. Salamat, O Diyos. Ikaw lang, Panginoon, aming pupurihin, dadakilain, sasambahin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa at pagpalain po tayo. Magandang gabi po.